Hello, mga kapatid. Magandang umaga, hapon, gabi sa ating lahat. Kingdom blessings po sa mga nagsusubaybay at patuloy na nakikinig sa ating devotion. Yan. So, tayo po ay nasa ika-47 yugto para sa ating prayer and fasting for the nations. So, ang tema naman po natin ay the steps that I will be willing to undertake and undergoing in order to live a deep life changing imprint of who Jesus is all sa Manila. So, ayan, napakaganda po ng tema natin. Pero, bago po ang lahat, akin po inanyahan na tayo po ay manalangin. So, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na ikaw po nagbigay, Lord God, ng pagkakataon po ng privilege na ma-share ko, Lord God, ang aking sasabihin, Panginoon, in order to give a lessons to the others, Panginoon. I thank you, Father God, because Panginoon, ikaw nagbibigay ng wisdom, Lord, ng kalakasan, nagbibigay ng lahat, Panginoon, sa akin, Panginoon, at lalo na, Lord God, for our family, Panginoon. Panginoon, hinihingi ko po ang inyong wisdom, Lord God, sa pagkakataon ito na aking may bahagi. Ang aking sasabihin na ikaw lamang ang mapapupulihan at ikalulugod mo lamang, Lord God, ang aking lahat sasabihin, Panginoon. Ikaw nawa siya mapukosan, Lord God, at sumentro ka, Lord God, sa aking puso at isipan, Panginoon. At i-direct mo ko na sa lahat ng aking sasabihin, Lord God. Bigyan mo po ako ng maraming kaalaman, Panginoon, mula sa iyo, at lalo na din, Panginoon, sa mga tao na nakikinig sa akin ngayon, Panginoon. Ikaw nawa siya magabay sa kanila, kung nasaan man po sila, ay bigyan mo po sila ng protection. Kung ang ginagawa nila ay samahan mo po sila, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa aming itatopic, Lord God, ngayon ay ikaw nawa siya maging pangunahin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang ganda po ng ating tema ngayon na aking may ibabahagi din. Unang-una po, aking ibabahagi ngayon dahil first time ko lang din po na magsalita sa ating devotion is ang aking testimonya. So, yan, napaka-bless ko po dahil isa po ako sa mga napili ng Panginoon para magbigay or magbahagi naman sa maraming tao upang maging encouragement. Yan, so the steps that I will be willing to undertake and undergo to live deep life changing a faith of who Jesus is on someone else. So, ayan, nung ako ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung buhay ko dati is parang ligaw talaga. Actually, sa tupa yun, yung tupa na ligaw, na hindi mo alam kung saan ka patutunguhan, para kang ang dumi-dumi, ganun. Kasi, actually, meron akong pet since noon, mga pagmumura, yan, mga pag-iinom, yan, ginagawa ko po dati before pa ako kumilala sa Panginoon. So, kung ako ay nakakilala na sa Panginoon, ay talagang doon ko na-realize at doon ko napagtanto kung gaano ako kamahal ng Panginoong Kristo. So, nung ako ay kumikilala pa lang sa Panginoon, syempre, bago pa yung aking parang hilaw, ganon, parang hilaw pa ako kasi napakatigas ng ulo ko dati, even na umaten ako sa church. Yan, may mga karanasan pa din po ako na sa worldly, yan. So,
Pero hindi naman possible sa Lord na kapag ikaw ay nagpapatuloy sa Kanya, hindi Kanya babaguhin. So, unti-unti akong binago ng Panginoon nung ako ay ah, ah, nagpapasakop sa Kanya. So, nung mga time na yun, syempre, ang kailangan ko lang, nung na-realize ko na ang Panginoon kung gaano siya kahabag sa akin, kung gaano niya ako kamahal, syempre, na-realize ko na kailangan ko din siyang mahalin katulad ng pagmamahal na binibigay niya sa akin. So, yung time na yun na ina-undertake ko pala yung mga gawain or ina-undergo ko pala yung mga gawain, syempre, na-overwhelm ako kasi hindi ko naman po ginagawa dati yon. So, isa sa aking step na nag-move forward ako is yung sa devotional. So, ayan, sa devotional po. Kasi, isa po yon sa nagpabago sa buhay ko nung ako ay nag-devotional. So, isa po yan sa nag-deep ng relationship ko sa Panginoong Kristo nung siya ay kinakausap ko at inaaral ko po yung mga word na kanyang ibinabahagi sa akin. So, ako po ay tinatanggap ko lang po yun at alam ko naman po nung ako po ay nagpapatuloy sa pagbabasa or pag-aaral ng salita niya is lumalago po ako. So, nagpatuloy po ako nagpatuloy po hanggang sa ayan, talagang hindi ko na po kayang i-accept yung D5 group namin. Ayun. Yung D5 group namin is talagang napakahalaga po niya para sa atin, mga Kristiyano. Kasi pag-aaral po yan para sa nais ibahagi ng Panginoon sa atin. Pag-aaral po para maibahagi din natin sa mga taong mababaw pa lamang sa ating sa word ng Lord. Yan. Isa po yun kasi sa nagpalugo sa akin nung ako ay sumasali-sali na sa D5 group. Yan, unti-unti po ako dun binabago ng Panginoon na kailangan ko po pala na umattend sa mga gawain. Kailangan po pala na mag-aral sa word ng Lord at kailangan ko din po pala na i-apply yung buhay na meron sa Biblia. So, ayan yung katulad ni Lord, katulad ng mga disipulo ni Kristo is kailangan din po pala nating i-apply yun sa buhay natin. So, ayun yung mga natutunan ko nung ako ay nagpapalalim sa Panginoon, ma-attend ako sa D5 group. So, ayan, isa po sa nagpalalim sa akin is yung relationship ko din sa mga ka-D5 group ko. So, hindi naman po lahat ng tao, di ba, na kapag ikaw first time mong makilala yung tao or bigla kanyang in-approach na isama sa kanila or gawing grupo kayo, magka-close na talaga kayo. Hindi naman po ganun kadali, di ba, sa maraming tao na maki-approach agad or maging comfort agad yung relation. So, nung doon sa D5 is natutunan ko din yung relationship ko sa ka-D5 group ko until na hanggang sa nag-improve or nag-step hanggang sa dumami na po ang aking naging kaibigan noon. Actually, nung kaibigan ko po kasi noon, iisa lang po talaga yung kaibigan ko noon at siya lamang po yung pinagkukunan ko ng lakas or siya lamang po ang hinihingan ko ng advice. So, ayan, nung nakakilala po ako sa Panginoon at nakakilala po ako sa maraming kapatiran na sumusunod kay Kristo is binago niya yung buhay ko at binago niya yung pakikitungo ko sa maraming tao. So, ayan po, isa po sa ginagawa ng Panginoon nung ako ay sumusunod sa Kanya or nag-step forward pa lamang po ako sa Kanya is ayun po ang mga binago niya sa akin. So, pangatlo, nung ako ay
ay nagpapalalim na sa Panginoon. Talagang nag-share na din po ako sa church namin. Isa sa pinasasalamatan ko dahil doon po ako mas lumawak. Doon po ako mas nangibabaw yung spiritual ko kasi doon po challenge yung sarili ko na eto po yung weakness ko, yung pagsasalita sa harap or pagsasalita sa maraming tao na nakatingin sa akin. Kung ako po ay nakita nyo na ng personally na nagsalita sa harap nyo, is mapapansin nyo po talaga sa akin na hirap po ako magsalita, lalo-lalo na kapag marami pong tao. So, ayan, napipressure po ako. Pero nung nakakilala po ako sa Panginoon, unti-unti niyang binago yon. Kaya, yun, isang way na ibinigay at itinuro sa akin ng Panginoon na kailangan ko pala pong mag out of comfort, kasi mahirap po sa atin na kapag tayo ay nasanay na mahiya, ayun, na hindi gawin yung hindi natin kayang gawin. So tayo ay parang nilalak natin yung sarili natin dun sa box na nakakulong tayo. So nung ako'y nagpapatuloy, ginagawa ko na po yung hindi ko kayang gawin noon. So nagsasalita na po ako sa harap, kahit na medyo may kautal-utal pa rin po ako nung time na yon. So yan, patuloy pa din po ako nag-step forward, or I am willing to learn new para sa Panginoon, sa word ng Panginoon. Alam ko po na siya ang magbibigay ng lahat, siya po ang mag-provide ng pangangailangan ko. So sa kanya lamang po ako aasa, lalo na po sa pangangailangan ko sa aking pamilya at sa aking sarili. Yan. So ayan, nung ako ay nag-step forward na or nag-undergo na ng mga trainings yan sa mga ministry, talagang hindi naman agad-agad na matututo ka. Actually, ako po nung nag-undergo ako ng mga trainings is minsan na-overwhelm po talaga ako na mag-practice or mag-training. Syempre, kailangan din po yung devotional yan sa bawat training practices. Kailangan po hindi mawala yung Panginoon yan. So kailangan po talaga na i-practice natin at mag-step forward po tayo palagi at panalangin yung pananampalataya po natin, patatagin po natin. Saka para po ma-recognize tayo bilang Kristiyano ng karamihan, syempre dapat i-obey natin ang Panginoon at kilalanin pa natin ang Panginoon sa ating buhay. So doon po natin makikita o marirealize kung gaano tayo hindi pinababayaan ng Panginoon, kasi alam naman po natin everything na meron tayo ngayon, kung ano man po pangangailangan, kagustuhan, or nasa atin ngayon, ang Panginoon ang nagpo-provide niyan. So ayan, isa po sa pinasasalamatan ko dahil siya lamang po yung aking tinitignan sa bawat hamon ng aking buhay, lalo na sa trials. So nung ako ay nag-step forward na sa gawain ng Panginoon, talagang nare-recognize na ako as a Christian. And so ayan, maraming salamat sa Panginoon dahil siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na muli ako ay magbago sa aking pamumuhay. So ayan, salamat po sa pakikinig at sa inyong presensya. Nawa ay na-blessed po kayo sa aking mga naibahagi. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating pangwakas na panalangin. So inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin at damhin ang presensya ng Panginoon.
Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na naibahagi ko, Lord God, ah, sa aking testimonya, Panginoon, sa lahat ng tao, Lord God, na nakikinig dito, Panginoon. Lord, ikaw naman siyang bahala na magbigay ng blessings, Lord God, sa kanila. At, Panginoon, gayon din sa wisdom, Lord God, ipil mo sila, Lord God, ng inyong kaalaman, Lord God, ng inyong salita, Panginoon. Lord, tumimo at may apply din po nila ito sa kanilang mga buhay at gayon din, Panginoon, sa akin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw na siyang mag-guide, magturo, Panginoon. Sa iyo lamang po namin idinudulong, Lord, ang gawain ito sapagkat sa iyo lamang dapat po lahat, ibinibigay lahat. Mula sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen.